kuyog, kaso kulong, or katotohanan, konstitusyon, at paglaban sa korupsyon. We have two choices. Pray, be active, discuss, kumilos po tayo. Parating na po talaga yung panahon na basta't kaaway nila, ikukulong nila, mga kababayan. Yan na po talaga ang pattern. Kuyog, kaso, kulong. Yung kaso po na yan, targeted na po yan, weaponized na yan. Kahit ano sabihin mo, di kahon na yan. So, ganyan din po sa impeachment. Sabi nila, 2/3, 16. Tingnan nyo po, tingin ko hindi pa tapos yan. Tingin ko may panghihilot pa na mangyayari dyan. Last, bakit yung timing? Kasi po, dapat Wednesday yung botohan, ginawang Monday, dun sa subpoena nung records ng Anti-Money Laundering Council, ng BIR at bangko. Napaka-importante to sa impeachment po, both ni President Erap at sa impeachment ni Chief Justice Corona. The bank records, documents like this played a crucial role. Ang problema, pinag-uusapan pa namin whether it's a fishing expedition or kung it passes the test ng pagiging definite, no? Kung ano po yung particulars na hinihingi. So sabi nila, hindi, basta katotohanan, ilabas na. O di ba ang daming tumaas ng kilay nung sinabi ni Senator Erwin na yung 400 million sa SALN niya, more or less yun yung narinig kong amount. Ang sabi daw is yung amount na yan, kinita niya nung nung media. Nagsalita si Jason na napakatagal niya sa media and he was on prime time. Wala pa siyang kilala ni isang media na ganun kalaki kinita. So pwede na ba natin patawag ang BIR at tignan lahat ng tax ni Senator Erwin? Pwede na ba natin patawag ang AMLA at mga bangko? Ganun din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual? I didn't really pay that much attention, pero parang dumoble yung kanyang SALN, tapos sinabi niya sa negosyo. So we're giving him a chance to explain. Nag-explain siya kahit walang nagtatanong. Pero ang tanong ko, ngayon ba pinapakuha natin yung AMLAC, yung pinapakuha ba natin yung BIR records niya, yung bank records, or pinapaliwanag muna natin? Yan ang isang pinag-uusapan ngayon Kaya tayo dinidistract, 'di ba? So unang nagdi-distract, NBI, sausaw ka agad yung DOJ, etong ombudsman, pinipilit kong respeto pero sausaw na din na naman. And then afterwards, ang Malacanang, kung ano nang sinasabi, hindi kasali dyan yung kakampi nila, kasali yung kakampi. Hindi daw kasali, pero sabi ng ombudsman, bubuksan ulit. So, just do your job and I will honor you kung tama, di ba? Pero kaya sumausaw kagad yan si Erwin. Inutusan din ni Senator Lacson. Bantayan nyo sa impeachment. Yung pag nagtitingin na, ikaw naman, salita ka, di ba? So, happy weekend, just like me. Itanong natin, who let the dogs out? Yung attack dogs, nandyan So, once na nandyan na yung attack dogs, let's not be distracted. Ako, mag-aaral ako. Napakaraming dokumentong dala ko. I started, I think, 1 o'clock, 1:30 in the morning kanina. I'll be doing that today, tomorrow. Pag lumabas yung attack dogs, you're on the right trail. So, ang tanong, who let the dogs out? But mga kababayan, mga mahal kong kapatid, kapwa Pilipino, KKK, mamili po tayo. Kuyog, kaso, kulong, or ipaglaban natin, ilabas ang katotohanan, itanyag po natin, ipaglaban natin yung spirit and letter ng konstitusyon, at tanggalin na natin ang korupsyon. Yun na lang po choice natin. So maganda plano ni Lord, sana yun ang piliin natin. Have a good weekend everyone. God bless you.